Sabay-sabay po natin basahin ang ating teksto na makikita po natin sa Philippians chapter 3, verse 7 to 4. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. But whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. This one. Bas. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ. So somehow attaining to the resurrection from the dead, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on. Hold the big next. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Lord, katulad ni Pablo, Panginoon, ma-attain man namin, Panginoon, lahat ng success dito sa mundo, Panginoon. Makuha man namin, Panginoon, ng mga pinapangarap naming bagay, Panginoon, sa aming buhay. But we consider all of it, Panginoon, nakawalan, Panginoon, sa aming buhay. Dahil alam namin, Lord, walang kwenta yung mga bagay na nandito sa mundo. Dahil alam namin, Ikaw, Panginoon Diyos, ang napakamahalagang bagay sa aming puso, Panginoon. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng stagnant, Panginoon, just because of these blessings that we have, Lord God. Nawa, Panginoon, magamit lamang ang mga blessings na ito sa aming paglalim sa iyo, Panginoon Diyos. Sa oras po na ito, Panginoon, may you prepare our hearts dahil alam namin, Panginoon, hinahanda niyo po kami sa spiritual maturity lahat, Panginoon. And alam namin, Lord God, ihanda niyo po ang aming mga puso because we know your word is not just information, but Lord God, it is transformation sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. May you prepare our hearts. I-lead niyo po kami sa message mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen po. So makakaupo na po tayong lahat. Salamat po sa pagkakabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. At tunay nga na ang Panginoon Diyos ay mabuti sa atin lahat. Pwede bang batiin natin ng magandang umaga inyong katabi? Amen. Good morning. Good morning. Praise God. Hallelujah. Amen. Good morning po sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live and Google Meet, napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Amen. Do you agree with that, mga kapatid? Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So we're still here in a series po called to Build to Grow. No, Build to Grow ang ating June series po. No, tinawag tayo ng Panginoon Diyos and we are created for us to grow mature enough sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magmamature tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanong, no, may tanong po tayo. Unang tanong po natin is, may growth ba na nangyayari sa ating buhay? Hallelujah. Dumating ka na ba sa buhay mo na kapag tinitingnan mo yung buhay mo, nag-grow ba talaga ako? Amen? Nag-grow ba talaga ako spiritually? Nag-grow ba talaga ako sa aking buhay o nag-grow lang ako physically? Amen? Amen? So, hindi, yung tipong umaattend tayo ng church, no? Na kumakanta tayo, nagjo-join tayo ng services, may mga prayer meeting, Bible study, complete attendance tayo, lahat po nagagawa natin. Even yung personal devotion natin, meron tayo. Nagkakaroon din po tayo ng personal natin pagbabasa ng Bible. Meron tayong prayer sa bawat isa. Meron tayong prayer sa personal prayer natin. Pinagpipray natin yung pagkain natin. And overall, amen? Yung iba sa atin, naglilingkod sa Panginoon Diyos. Yung iba sa atin talagang faithful na umaattend ng church. But ang tanong, no, mga kapatid, pag dumadating yung mga problema sa ating buhay, ang nangyayari, mabilis tayo magtampo. Amen? Sino po dito yung dumating na nakikita niyo sarili niya, pagka may ginalaw lang na konti ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Amen? May inalis lang na konti ang Panginoon Diyos sa buhay mo, nagtatampo ka na. Amen po. Nandiyan pa ba kayo?
O bigla ka nalang susuko sa mga bagay na kapag dumadating ka sa problema, ayoko na ho. Amen? Ayoko nang umattend ng church. Uuwi na lang ako. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Yung tipong may nakagalitan ka sa iyong pamilya, may nakagalitan ka sa church, sa members, as biglang ayaw mo na umattend ng church. Ayaw ko na. Amen. Mabilis tayo sumuko kapag yung mga taong dumadating sa parang araw-araw na nangyayari ng buhay natin, same sin pa rin yung nagagawa natin, nagiging kasalanan natin. Amen. Ngayon mga kapatid, kung tayo po mabilis pa rin magtampo, mabilis tayo manghinawa sa Panginoon o manghina sa Diyos. At kung hindi nababago ang ating buhay, same sin pa rin ang nangyayari sa pang-araw-araw nating buhay, hindi nababago yon, mga kapatid, it is a sign of spiritual immaturity. Amen po ba? Kasi walang nagbabago. Ulit, pwede kang mag-matured in life, pero in spiritual life, pwedeng hindi po. Amen. Pwedeng stagnant ka. And God doesn't want us to be stagnant as a Christian. Ang gusto ng Panginoon Diyos, nag-growth po tayo hanggat maaari. Amen po ba? Na merong nababago sa ating buhay. Kaya nga ang pangitain po natin na pagdating sa araw-araw nating pag-attend ng church o pag-attend ng Bible study, araw-araw nating pagde-devotion, ang pangitain po natin na nag-grow po tayo sa bagay na ginagawa natin sa Panginoon, merong nababago sa ating buhay. Amen po ba? Tanungin mo yung sarili, may nababago ba talaga sa aking buhay? Amen? O hanggang ganun pa rin ako? Andyan pa ba kayo? O mabilis pa rin tayo magtampo? Andyan pa ba kayo? No, pwedeng attend tayo ng attend so many years. Amen? Pwede tayong uma-attend sa church so many years hanggat ilang taon naabangan natin, kahit naabangan natin yung yung mga OGs, no, mga first year ng anniversary ng LOG hanggang sa tumanda. Yung iba nga sa atin mas matanda pa sa LOG. Amen po ba? But the thing is, pwede kang humaba for years but you still immature. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, immature ka pa ba spiritually? Amen. Hallelujah. And we know, makikita po natin, maturity is not about the age. It's about pursuit. And today, God is calling us to press on. Amen? Na i-push pa natin yung ating paglago sa Panginoon. Amen po ba? To stop staying stuck in the past and start moving forward into spiritual maturity. Hindi po nagkakaroon na, halimbawa parang sa school. Pag gumraduate na ako, wala na. Hanggang dito na lang ako. Kayo na bahala dyan, mga estudyante naman kayo, stop na ako dyan. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Ang spiritual maturity is, habang tumatanda ka, walang humpay na meron kang natututunan sa Panginoon, at kung hanggang malakas ka, gagawa ka sa Panginoon Diyos kasi you serving God not because of your age, but you are doing it for the Lord. Amen po ba? Not because na, bata pa ako, hindi pa ako pwede dyan sa paglilingkod. Sila lang matatanda kasi magagaling naman sila. Hindi po. It's not about the age. It's not about how long you are as a Christian, but you are maturity. No, yung maturity natin is nag-grow po sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? And sa context po natin, no, mga kapatid, sa Philippians chapter 3, na binasa po natin sa ating buhay, ito po yung title natin, Press on Towards Spiritual Maturity. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang mag-mature? So, pastor, ibig sabihin, pastor, immature pa pala ako. Oh, wait lang, ha? Kalma lang, mga kapatid. Lahat po tayo kakausapin ng Panginoon. Kasi naniniwala ko ang maturity, wala pong matured na sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala pong katapusan na, pag ganito na yung ginawa mo, matured ka na. Pag bishop ka na, matured ka na. Hindi po. Ang maturity is continuous po na lumalago sa Panginoon. Amen po? Kaya kung gusto mo magpaka-mature sa Panginoon Diyos spiritually, amen? Handa tayong makinig sa turo ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Kasi para sa ito. Amen. Hallelujah.
So in context po ng Philippians chapter 3, Paul is writing from prison. At that time, nakulong na po si Peter. Okay? So si Peter, and yet he speaks not with regret, but with purpose. So makikita po natin sa nung unang verse po, sige po, yung verse 7 po. Ayan na. Ito na yun. Chuk. Ayan, basta yan. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Amen po ba? Sabi dito, lahat ng natanggap ko sa aking buhay, lahat ng narating ko sa aking buhay, whether ako po ay isang matinding engineer o architect o dumating tayo isang successful businessman para kay Paul, he considered them loss. Wala po ito. Amen po ba? But sabi, for the sake of Christ, kung pagtitibangin natin yung pagkilala natin sa Diyos, compare doon sa mga achievement dito sa buhay, para kay Paul, bali wala po yung mga achievement sa buhay kung hindi tayo lumalago sa Panginoon. Amen po ba? Ang tanong mga kapatid, gaano po kahalaga sa atin ang para sa Panginoon at ang para sa ating sarili? Okay lang ba kaya? Hallelujah. Kasi po, si Paul po, dito po sila sabi, what is more, I consider everything lost because of that surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Amen po ba? So makikita natin dito na hindi po mahalaga kay Pablo yung mga bagay na ito. Ano bang mga narating ni Pablo? Si Pablo po is religious, meron siyang nakukunting religious ritual. Nararanasan niya. Kasi po, nung mga Jewish custom po, habang 8 day pa lang yung bata, sinicircumcise na. Sa Tagalog, hiramin ko na lang po, sa tuli. Amen? It is, covenant po sa Panginoon Diyos ng Old Testament. The Mosaic Law, nire-require na ang mga lalaki ay sinicircumcise. Okay po? So, sinicircumcise sila due to, ito po yung commandment sa kanila ng Panginoon. Kasi pag hindi daw nila ginawa to, wala itong covenant. So, yung bagay na yon sinunod niya hanggang sa buhay niya. And dito, makikita po natin is, he is also Israelite by birth. Amen? Ibig sabihin, nandun siya sa lahi na pinangako ng Diyos, no? Mga Israelita. Amen po? Sabi dito, Hebrew of Hebrews, no? Na kahit yung mga Jewish, mga Hebrew culture, yung language na napapalaganap. Kasi po, doon sa New Testament po, sikat po, or sabihin natin universal language po ang Greek. Okay po? Kaya most likely yung mga yung New Testament na sulat in Greek. Ngayon po, kasi ang Greek po is parang universal language natin dito sa Pilipinas or sa mundo is yung English. Kasi kahit saan ka pumunta, pag nag-i-English ka, meron makaka-intindi sa'yo, makaka-reach out ka, makakapag-share ka ng gospel through English. Amen po ba? Nandyan pa ba kayo? So para ganun yung Greek noong time na yon. Yun yung universal language. Kaya ginagamit nila yung Greek para makaabot sa maraming tao. Para marami, hindi lang mga Hebrews, hindi lang mga Jews, kundi pati yung mga Greek at lahat po ng Romano, kahit yung mga Romans, pwede nilang sharean ng by Greek kasi nakakaintindi po sila. Okay po? So si Pablo, na-maintain niya yung pag-aaral pa rin ng Hebrew, kahit yung custom na nagagawa niya. And he is also trained by a Pharisee. And actually, siya ay Pariseyo. Okay, si Pablo, isa siyang Pariseyo. At makikita, so ibig sabihin, nag-aral siya sa prestigious school na tinuruan siya ng malalim na theology. So persecuted Christian. Bakit nga ba pinapersecute niya mga Christian noon? Kasi ang alam niya, by the law, by following the commandment ng mga Pariseyo, yun yung way niya na naglilingkod sa Panginoon. Ay, hindi dapat. Kaya kinukutsa niya, pinapersecute niya lahat ng mga Christian kasi alam nila dati kay Christ ay bula ang propeta. Amen? Pero dahil alam na nakakilala siya sa Panginoon, nag-ibago yon. Amen? Kaya ganun po siya ka-faithful religiously.
moral reputation, legally blameless under the law. Ibig sabihin mga kapatid, sa madaling salita, kung merong capable at kung merong taong karapat dapat na nasabihin natin, grabe itong tao na to, pagkatao nito, si Pablo po yun. Amen? Siya yung siya yung may lahi ni David, siya yung Israelites, nakasama sa pinangako ng Panginoon. Ibig sabihin, sa pagkatao niya, na-achieve niya lahat ng bagay. Ibig sabihin, karapat dapat siya. Amen? Sa madaling salita, in our life, successful sa ating buhay. Yung tinitingnan natin na mayroong bahay, mayroong kotse, mayroong sariling negosyo, mayroong sariling may mga bodyguards, no, may mga kasama na may pera, yung tipong kahit may cash o wala, meron pa rin siyang maibibigay, 'di ba? Ganun po kayaman o sabihin natin pinapangarap nating merong sikat, no, may kasikatan, yung talagang makikilala ng lahat. Kumbaga sa kanya, ang mga bagay na ito is consider na garbage in knowing Christ. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga pagtitimbangin natin, halimbawa, Sunday, Pastor, meron akong trabaho. Ngayon, anong ipagpapalit mo? Yung trabaho mo o yung paglilingkod sa Diyos o paghahanap sa Panginoon? Diyan pa ba kayo? Hallelujah. Para kay Paul po, mga kapatid, kino-consider niyang garbage ang mga bagay na yon. Sabi, for whose sake I have lost all things. Kasi that time nakulong siya. Ano aanhin niya na yung mga achievement niya kung nakakulong siya? Amen po ba? Kaya isang instances lang na gawin sa atin ng Panginoon Diyos, malalaman natin kung ano yung mas priority natin at mas mahalaga para sa ating buhay. I consider them garbage that I may gain Christ. Lahat ng achievement mo sa buhay, whether bishop ka man o pastor, kung ito po ang tinitingnan natin sa buhay, garbage lamang po ito in knowing Christ. Amen po ba? So it doesn't matter kung matagal na tayong Christian, it doesn't matter kung bago tayo as a Christian, kung malaki yung achievement natin o mataas yung mga educational attainment po natin, pero kung hindi naman natin kinikilala ang Panginoon Diyos, baliwala lamang po ang mga bagay na iyon. Amen po? Lalong-lalo kung walang nababago sa ating buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Sakit naman magsalita ni Pastor. Amen po. So sabi dito, makikita po natin, maturity, spiritual maturity doesn't mean you're already arrived. Amen? It means you're continually moving forward. That is spiritual maturity. You are keep moving forward na hindi ka natatapos. Walang graduation, walang stop na, wala nang eto na lang ako, hanggang dito na lang kaya ko. Hanggat ikaw ay nabubuhay, maglilingkod ka sa Panginoon at kikilalanin mo ang Panginoon Diyos. Walang pwede magsabi sa atin na, alam ko na yan. Amen po ba? We are continually growing sa Panginoon Diyos. Amen po ba? And that is spiritual maturity. Sabi nga ng verse 12, next po. Sabi ng verse 11, so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all of this. Amen? Or have already arrived at my goal. Amen? Hindi siya natapos, na may goal siya, tapos na yon. But I press on to take hold that for which Christ Jesus took hold of me. Meaning, kapatid, si Paul, yung narating niya sa kanyang buhay spiritually, sa kanyang buhay, sa kanyang life, achievement niya sa buhay, pinipress on niya pa ito papunta sa Panginoon Diyos. Amen? Hindi po, kaya po wala pong pwede magsabi sa atin na matured na ako sa Christian life. Okay na ako. Hanggang dito na lang ako. Napag-aralan ko na yan. Hindi po. Amen? We are continually growing sa Panginoon Diyos. I-press on pa natin. Sabihin mo sa katabi mo, press on. Amen? Press on. Amen? Kahit na po gaano tayo katagal, press on lamang po sa Panginoon Diyos dahil gusto ng Panginoon, lumalago tayo. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ng Panginoon Diyos na lumalago ka. Hallelujah. Hallelujah. So makikita po natin, yung next verse po natin, in verse 13, sabi dito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it.
No? Sabi, hindi ko pa sasabi sa sarili ko na eto na, hanggang dito na lang ako. Basta sabi niya, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Amen po. Forgetting what is behind. Amen po ba? And straining towards what is ahead. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na meron ka sa iyong buhay, no po, na mga achievement natin sa buhay, pwedeng kalimutan na natin yon at patungo tayo dun sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Whether positive or negative man na pinagdaanan mo sa buhay, that is all in the past. Hindi na po natin mababago yon. Amen po ba? Kaya nga sabi nila, time is gold. Amen? Pag time is gold, syempre, hindi mo na alalahanin yung mga nakaraan kasi tapos na yun eh. Ang iintindihin natin kung ano yung mangyayari sa susunod. And lagi na po natin nire-remind po, no, na kung ano yung ginagawa natin, it is a reflection or result na mangyayari sa 10 years ago, 5 years ago ng ating buhay. Amen? Kung nagpapakasipag ka, mag-aral lang salita ng Panginoon Diyos, 5 years from now, you are maturing sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Nagmamature ka na sa Panginoon Diyos. Amen po. So, forgetting is what is ahead. Amen. Sabi, let go of past sin. Amen. Nandun ka ba sa time mo na hanggang ngayon, yun pa rin yung kasalanan ginagawa mo sa Diyos? Nandun ka pa rin ba sa time mo na hindi mabago-bago yung buhay mo at paulit-ulit ka dun sa bagay na yon na hindi mo maiwanan kasi nga nakastuck ka na dun sa bagay na yon? And I know how it feels na stuck sa isang kasalanan na paulit-ulit. At alam niyo po, nung pangyayari ko sa aking buhay noon, nung ako po ay nagkasala doon sa mga vices, ang hilig kong manigarilyo. Naalis ko na lahat-lahat, pag-iinom and everything nung nakakilala ko sa Panginoon. Pero nung yung paninigarilyo, alis sa Panginoon Diyos. Hanggang sa naglilingkod na rin ako sa Panginoon, tuloy ako, sabi ko, iniisip ko, Lord, tumutugtog ako sa iyo, nagpapagamit ako sa iyo, Panginoon Diyos, pero yet paglabas ko, nagkakasala pa rin ako. And na-stuck ako sa bagay na yun, hindi ako makaalis. And I pray to the Lord, Lord, alisin niyo po ako sa bagay na to. Kasi gusto ko mag-grow sa inyong harapan. Gusto ko pong makita. And you know, mga kapatid, dahil sa bagay na yun, no, nung binago ng Panginoon Diyos, the blessing overflows sa aking buhay. Amen? Kaya po sa ating buhay, mga kapatid, if you are nag-stuck ka pa doon sa kasalanan na ginagawa mo hanggang ngayon, alisin mo yan. And I guarantee you, the blessing of the Lord will flow in your life. Magugulat ka na grabe yung maturity na mararanasan mo. Amen? Alisin na po natin yan. God has already forgiven you. Amen? Pinatawad ka na ng Panginoon Diyos eh. Bakit mo pa ginagawa yan? Amen po ba? Pinatawad ka na ng Panginoon Diyos, lumayas ka na dyan. Hindi lumayas dito sa church, no? But lumayas ka na doon sa bagay na ginagawa mo na hindi nakakalugod sa Panginoon. Let go of past achievements. You're not done growing. Hindi porke nandun ka na, naglilingkod ka na sa Panginoon, nag-i-stop ka na. Amen po ba? Tapos na ako. Hindi pwede, hindi porke nakagraduate tayo, nagtatrabaho na tayo. Minsan kasi ang nangyayari, dahil may pamilya na ako, graduate na ako sa paglilingkod sa Panginoon kasi mas busy na ako sa family ko. Hello? Andyan pa ba kayo? Mas busy na ako sa family ko. Sila na lang yung mga single. Ang mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan sa klase ng estado ng buhay mo. Amen? Kaya marami po mayroong pamilya, may anak, may mga priorities, pero napakahalagang bagay, meron tayong priority natin, ang Panginoon Diyos. Amen po. Kasi po, ang napakahalagang bagay po, na walang magbibigay sa atin ng hadlang para lumago sa Panginoon Diyos. If meron ka ng anak, meron ka ng achievement sa buhay, hindi po natatapos ang ating buhay doon. Kundi tayo po ay nagpe-press on towards sa goal ng Panginoon Diyos. Hanggat nabubuhay tayo, mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Sabi dito, let go of past failure. Ay, nagkamali na ako dyan. Hindi ako magaling dyan. Hanggang dito lang ako. Amen po? Sino po dito na stuck doon failure niya doon sa mga nakaraan?
Hanggang dito na lang po ako, pastor. Mali talaga ako. Nagkakaproblema talaga ako dyan eh. Hello, mga kapatid. Mga kapatid, no, tayong mga anak ng Panginoon Diyos, once we fail, hindi po dapat tayo tumigil kapag nag-fail tayo. Amen? Kasi failure is a part of success. Amen po ba? Failure is a part of success. Hindi ka magiging successful kung hindi ka mag-fail. Amen? Sabi nga ni Thomas Edison, no, na 999 siya nagkaroon ng pagkakamali bago niya na-discover yung light bulb. Amen po ba? So, ibig sabihin, 999 nagkaroon siya ng mistake bago niya na-discover yung light bulb. Andyan pa ba kayo? Kaya kung ikaw sa isang problema na nararanasan mo, sumusuko ka na. Ang tanong, nasa 999 ka na ba? O aantayin mo pa mag 999? Hallelujah. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid sa atin, no, kung mag-fail tayo, walang problema po yun. It is a part of success. Amen? Magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. You can press forward for living, no? Kung iiwan natin yung mga past na problema natin sa ating buhay. Amen? Some of us are stuck because we won't let go of what already released us from. May inalis na sa atin ng Panginoon pero namumuhay pa rin tayo sa past. Amen? Alisin na natin yon. Amen? Sabi mo sa sarili mo, kung may kasalanan kang ginagamit mo pa rin sa Panginoon Diyos, alisin mo na yan. Amen? Sabi mo sa sarili, Lord, ayoko na po. Gusto ko na pong magbago. Gusto ko pong magamit mo, Panginoon Diyos, pure sa harapan mo. Amen? Kaya alisin mo na yan, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, alisin mo na yan, kapatid. Hallelujah. You focus on what's ahead of you. No, sabi, press on toward, sabi din, straining towards what is ahead. Kung ano yung mangyayari. Maturity means you don't settle. Amen? You don't settle. Hindi ka makakampante na nandyan ka na. Na taga-upo ka lang. Amen? Na nandyan ka lang, taga-butas ng bangko. Although yung iba nating mga upuan, may mga butas na, no? Hindi ko alam kung sino bumubutas niyan. Pero mga kapatid, ang nais ng Panginoon Diyos sa atin, hindi tayo maging stagnant, but we are growing sa ating Panginoon. Amen? Hindi natitigil ang maturity natin sa estado ng buhay natin, kundi tayo po ay nag-keep on pressing on sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang growing, hindi po madali. Ang paglilingkod sa Panginoon Diyos, hindi madali. Amen? Hindi po madali. Lalo ang pagiging disciple ng Panginoon, hindi siya madali. Once na ginagamit ka ng Panginoon, sometimes it's more difficult kapag ginagamit ka na ng Panginoon. Napansin nyo ba ng mga bago tayong Christian, parang yung mga answered prayer, parang ang bilis-bilis. Talagang isang pray lang natin, ang dami natin nararanasan agad, pero nung tumatagal na tayo bilang Kristiyano, parang dumadalang ka, Lord. Lord, parang nawawala masyado yung answer. Nandiyan ka pa ba, Lord? Amen? Naririnig mo pa ba yung prayer ko? Amen? Pero mga kapatid, gusto ko lang po encourage po ang bawat isa sa atin. Let's keep on pressing on sa ating Panginoon Diyos, maturing sa ating Panginoon kahit na po mahirap. Hindi madali ang paglilingkod sa Panginoon, pero mas madali magtiwala sa Diyos. Andyan pa ba kayo? Kaya keep on, mga kapatid, press on sa ating Panginoon. There's more to know about Jesus. Mas marami pa po tayo makikilala sa Panginoon. Mas marami pa po tayo mararanasan sa Panginoong mabubuting bagay. Amen po? And there's more to become like Christ. Kung gusto natin maging katulad ni Kristo, maganda nga, yun yung maging standard natin to be like Christ. Ibig sabihin natin na narating mo na ang maturity kapag katulad mo na si Kristo. Amen po ba? Yun yung magiging standard natin hanggat maaari. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, lahat ng ginawa ng Diyos, gagawin din natin. Lahat ng puso ng Panginoon, inutos sa atin ng Panginoon Diyos, gagawin natin kasi we want to be like Christ. Sino po makapagsabi dito, pwede na ho magpahinga yung katulad na ni Kristo? Taas sa kamay. Wala po ba?
Sa online po, pwede po magsabi ng, ako po, katulad ko na si Kristo. Amen? Lahat ng ginagawa niya, yung ugali niya, katulad ni Kristo. Wala po magtataas na kamay? Amen? Wala, Tita Jelly? Wala po ba? Wala po. Amen? So, ibig sabihin, lahat po tayo on growing pa sa Panginoon Diyos. On process pa yung growing natin sa Panginoon. Amen? There's more to become like Christ. And you can grow if you're comfortable, mga kapatid. Kaya nga, yung satisfaction, hindi pwedeng sa maturity natin sa Christianity, yung satisfaction, hindi po pwedeng kinakabit sa Christianity. Amen? Na-satisfied na tayo sa buhay natin. Andyan pa ba kayo? Kasi yung satisfaction, no, pwedeng maging komportable tayo sa, okay na to. Maglilingkod na ako hanggang dito na lang. Paano kung ilipat ka ng Diyos sa ibang lugar para mag-mission? Ayoko na, Lord. Mahirap naman yan. Amen. Malalayo ako sa comfort zone ko. Paano kung tinawag ka ng Panginoon sa malayong lugar? Kunyari, tinawag ka ng Panginoon sa Sapporo para mag-create ng LOG doon. Ready ba yung heart mo? Paano kung tinawag ka ng Panginoon para magbuo ng church doon sa North Korea? Ready ka ba? Tita Baby, ready po ba kayo? Kahit sa North Korea. Hallelujah. Hallelujah. Amen po ba? Pero sa atin daw mga kapatid, no, hindi tayo mag-grow kung nakastay tayo sa comfort zone natin. Amen? Hindi tayo magbabago kung ayaw natin magpabago sa Diyos. Amen po ba? Wala pong mangyayari sa growth natin kung mananatili tayong immature sa harapan ng Panginoon. Amen? Press on, kapatid. Press on. Because spiritual growth is uncomfortable because it requires transformation. Amen? Nire-require niyang pagbabago sa ating buhay. Maaring ngayon nga na hindi mo matanggap na immature ka pa spiritually. Andyan pa ba kayo? Pero kung tayo po magpapabago sa Panginoon, babaguhin niya ang ating puso. Amen po? Sabi ng verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Press on. Sabihin niyo ulit, press on. Paul wasn't running for popularity. Hindi po siya tumatakbo hindi po siya naglilingkod para maging sikat. Amen po? Hindi niya ginagawa mga bagay na ito, but he was running, sabi niya, but he was running for purpose. Sabi, toward the goal to win the prize for which God has called me heaven. Pwedeng sabihin niya, I press on toward the goal to win the prize. Yun lamang. Amen? Pero ang sabi niya, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ibig sabihin, continuously, he pressed on toward the goal na purpose sa kanya ng Panginoon. Ang tanong, kapatid, are you doing, in-English pa kasi talaga yung pilit eh. So, ang tanong, kapatid, amen? Ginagawa mo ba yung purpose sa'yo ng Panginoon? Sinishare mo ba ang gospel sa Panginoon Diyos sa maraming tao? Amen? Nandyan pa ba kayo? May nasesharean ba kayo every day in your life na napakabuti ng Panginoon Diyos? Kahit pa Christian yan, kung na-share mo yan yung kabutihan ng Panginoon Diyos, hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa buhay niyan. Amen? Sa ating buhay, kung ano yung purpose sa atin ng Panginoon Diyos, gawin natin. Because hindi po tayo nabubuhay lamang dito para Lord, pengi po nito ng ganitong bagay, pengi po ako ng ganito, gusto ko po ng mabuting bagay. Hindi po. Amen? Kasi merong purpose ang Panginoon Diyos sa atin. At yun po yung nais ng Panginoon Diyos sa atin. And mature believers aren't just busy. Pagka believer ka, no, pagka naglilingkod ka sa Panginoon, matured ako kasi busy ako. Nandyan pa ba kayo? Amen? Kasi ang tunay na maturity is focus sa Panginoon Diyos. Don't waste time chasing temporary things in life. Amen? They live for eternity. At yun yung nakita po natin kay Paul. Amen? Until doon sa last breath niya, sinunod niya pa rin ang Panginoon Diyos. Wala siyang sinayang na oras, kundi siya ay nagpatuloy sa Diyos. Amen?
Andyan pa ba kayo? Hallelujah. So kung pag-uusapan po natin yung spiritual maturity, no, hindi natin pwedeng sabihin na, matagal na ako sa church, matured na ako. Amen? Hindi lahat ng matagal sa church, matured. Amen? Hindi lahat ng matagal sa church, matured na sa harapan ng Panginoon. Baka nga pagka tinanong mo ng Bible verse yan, kahit na matagal ng Kristiyano yan, baka walang ma-quote na verse. Amen? John 3:16, Lord. Kabisado ko yan. Amen? Jesus wept, no? Pinaka shortest verse sa Bible. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hindi porke matagal na tayo, matured na tayo sa Christian life. Active ako sa ministry, Lord. Naglilingkod ako sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, hindi lahat naglilingkod sa Panginoon Diyos matured. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Hindi porke pastor, matured na spiritually. Hindi porke bishop na, matured na spiritually. Kasi marami ako nakikilala, may pastor, may bishop, minsan na nakakaranas pa rin ng mga bagay na immature sa kanilang buhay. Amen? Kaya po, wag po tayo magsettle sa bagay na yan. At wag na natin tingnan yung maturity ng ibang tao. Baka mamaya, kilala ko yun. Sinasabi niya. Si pastor yun, wala po. Amen? Wala po tayong tinitingnan na ganong bagay. But we are focused doon sa sarili nating maturity. Amen? Kung nagmamatured ka ba sa iyong buhay, tanungin mo ulit yung katabi mo, nagmamatured ba ako? Amen. Pwede rin sabihin natin, marami kang alam sa Bible. Amen? Ulitin natin, hindi porke maraming alam sa Bible, matured in spiritual life. Amen? Kasi pwedeng marami kang nalalaman sa mundo. Pero kung walang nababago sa buhay mo, wala lang din po ito. Amen? Kasi naniniwala ko ang spiritual maturity is not just information, but it is transformation. Amen? Hindi lamang po nagigain ka ng kaalaman mo sa Bible, pero may nababago sa buhay mo. Amen po ba? Tanungin mo yung sarili mo, may nababago ba sa buhay ko? Hallelujah. Practical signs of that you are growing. You repent quickly when you're convicted. Amen? Pag dinonvict ka ng Panginoon Diyos, sorry Lord, gusto ko pong magbago sa iyo. And repentance is not just sorry lang. Amen? Repentance is you're changing your life sa Panginoon Diyos. You're changing your perspective. Change mo yung buhay mo sa Panginoon Diyos. You forgive even when it's hard. No? Nagpapatawad ka. Yun yung mga sign na you are maturing enough sa Lord na kahit may nagagawa yung kapatiran mo na hindi maganda, kaya mong patawarin sila. Tingnan mo yung katabi mo. O baka nagtatampo ka pa. Wala naman, may sama ng loob dito, no? Tanungin mo yung katabi mo para sure ka. May sama ka ba ng loob sa akin? Wala. Wala na akong magagawa kung katabi niyo yung asawa niyo o yung kapartner niyo. Pero, pero you see, pagdating sa the sign of your growing, you seek God even when you don't feel like it. Amen? Yung talagang nagde-devotion ka pa rin kahit hindi mo feel mag-devotion. O baka hindi ko feel mag-devotion ngayon, hindi mo na ako magpapagamit sa Lord. Hindi mo na ako hindi ko feel ngayon magpagamit sa Lord eh. Hindi mo na ako tatayo. Hello, nandyan pa ba kayo? Amen? You seek God even when you don't feel like it. Kasi yung serving nyo sa Panginoon Diyos at yung pagmamahal natin sa Panginoon is not by feeling, but it is a decision sa ating Panginoon. Amen? You obey when you don't, even when you don't understand. Amen? Kahit na hindi mo maintindihan, Lord, ba't ganoon tatawagin mo ako mag-share ng gospel? Hindi ko maintindihan kasi hindi naman ako magaling magsalita eh. Andiyan pa ba kaya? Bakit ako? Tatanungin pa natin sarili na, bakit ako, Lord? Amen? Pero ang nais ng Panginoon Diyos, growing isn't loud, but it is consistent. Consistent tayo nag-grow sa Panginoon. Amen? Kaya po mga kapatid, wag po tayong tumigil sa paglago sa Panginoon Diyos because just napapagod tayo,
just because na marami na tayong achievement, just because na nabibisi tayo sa mga maraming bagay sa ating buhay, na de-distract tayo sa mga problema dito sa buhay, o mga challenges natin sa buhay, no, na kino-compare natin yung ating sarili sa ibang tao, hindi po yun yung magiging dahilan natin para tumigil sa Panginoon Diyos. But sabi ni Paul, press on. No, press on, push lang. Amen? Push pa. Kung sa tingin mo may grow ka pa, meron pa. Push lang, mga kapatid. Grow ka lang sa Panginoon. Not because na, sabi, I press on, not I cruise in, not I relax, not I coast, mga kapatid. But press on because maturity takes movement. Gumagalaw. Growth takes gift. The grit. Because Jesus is worth the pursuit. Amen po ba? Kasi karapat dapat lang na tayo po ay lumago sa Panginoon Diyos dahil makikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, tinatawagan po ang music team po sa oras po na ito. Mga kapatid, kung sa tingin mo, na-feel mo na parang nasa stagnant era ka ng iyong buhay, papansin mo parang nakastop na yung maturity mo sa Panginoon. Na dumadating ka sa point na kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, na parang gusto mo nang tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. And God is calling you to press again. No, press on. Push pa yung maturity natin. Grow pa, mga kapatid. Amen. Huwag po tayong tumigil na magbago sa Panginoon Diyos. Pagkat ang nais ng Panginoon Diyos, magpatuloy tayo sa harapan niya. Tayo po ay tumayo sa oras na ito.